lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above. Trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Good evening, everyone, and welcome to HBI Bible Class Online. Nining kagabion, dalaygon ang buhi nga Dios kasi gihapon siya naghatag kanato higayon nga magpadayon ta sa ato ang pag-eskwela on air. Pinaagi sa ato ang HBI Bible Class Online. Uban sa among mga kaubanan dinhi, uban usab sa ato ang mga nasa control, kami usab nag-welcome kaninyong tanan mga igsoon ko diya sa Ginoo. Welcome ang tanan nato mga kaigsuunan, ang ato mga generous sponsors, ang ato mga buutan nga mga sponsors. Ato pod silang gina-welcome here and abroad, and of course atong gina-welcome usab ang atong mga kasilinganan dinhi dapita sa Tambulig, ang atong mga Tambulignon, ato silang gi-welcome, atong mga kaila tanan dinhi sa Mulave, ato pod silang gi-welcome taga Mulave, o gingon usab taga Bonifacio, o lakip na ngadto sa taga Tango, Buzamis, o sa tanan nga nakaabot nining ato ang online karon naka-open, no? So ato pong gi-welcome ang tanan ato mga kaigsuunan from District 1 ngadto sa District 12. Ato silang welcome usab diya sa ato ang padayon nga nag-study nining the battle of the body. Okay? So atong gina-welcome atong tanan mga pastors, evangelists, missionaries, o ato silang gi-welcome diha sa ato ang HBI Bible Class Online. Ato usab mga ka-networks, atong gi-welcome ang Jerusalem Church of God, Pagadian City, Jerusalem Church of God, nga diha sa Visayas regions, o ingon usab ang atong mga tanan ng mga churches of God sa base nga whole Philippines and abroad. Gi-welcome, and also gi-welcome po nato itong mga network nga bisan pa mga Salim Church of God, atong welcome pinaagi sa mga Sausal family. O nining kagabion mga igsoon, maghisgot na punta sa chapter 16. Kay nahuman naman ta sa chapter 15. Okay, katong chapter 15 o karon na nata sa chapter 16. Okay? Now kaning chapter 16 mga igsoon, nagauluhan kini og the ultimate healing. Okay? The ultimate healing. Okay. So ang atong paghisgutan ining the ultimate healing igsoon kanang grabe nga kanang gitawag nato nga pinaka dako nga impact, no, nga kaayuhan na gyud. So that is called the ultimate healing. Okay. So nining kagabion ato pong gipangumusta bisan pa si Sister Rosana Ruiz, si ato pong si Brother Jack of Davao City, and of course ato pod welcome ug ginapangumusta ang atong mga Ahiyas family nga nadia sa Canada, o gingon sa sila Ate Jo nga nadia sa New Mexico. Good morning sa inyo na karon. O Pastor Noel Dagandan together with his family, no? So atong gina-welcome diha sa HBI Bible Class Online o sa tanan nga mga maminaway usab, no? So nining kagabion mga igsoon, ang ato ang healing promise to claim makita sa 2 Corinthians 4:16 and 18. So sa ato ning basahon sa dili pata moadto sa pag-discuss nining mga butanga. Ang atong pag-discussan is all about ultimate healing chapter 16. Okay, ato ko nung basahon ang 2 Corinthians 4:16 ngadto sa 18.
Tungod ni ana, kami wala magpakaluya apan bisan ang among mga tawhanong kinabuhi nagakaanam ug kadunot. Ang sulod sa nagkabag-o sa matag adlaw kay ang maong magaan nga kagulanan niya sa makadyot lamang nagabuhat alang kanamo og labaw pagayud nga kahalangdon sa walay katapusan kabugaton sa himaya. 18 samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang apan ang mga butang nga dili makita nga walay katapusan. Amen. English, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So let us bow our heads for prayer. Dear loving Father in heaven, Father God, this evening we come to your presence with thanksgiving. We thank you so much, Lord God. We praise your name for being so good to us during the day. And you're a great God. Ikaw nagahatag ka namo, Ginoo, og opportunity again to preach thy word this evening through HBI Bible Class Online. Ginoong Dios, ining kagabion, I bless Ginoo ang tanan amahan, especially fill this place with your presence right now. Tudlo imi Ginoo, unsa among istorya pinaagi usab sa imong hagayod nga mga pagmando, Ginoo. Lord, ihatag kanunay ang madasigon nga kasing-kasing kanamo, Ginoo, ingon usab ang mga naminaway karon, Lord God, ihatag kanila ang eagerness to learn aron kami tanan makakaton, Ginoo, diha sa imong mga pulong right now. Ginoong Dios, niining kagabion, Ginoo, we praise your name, O God. Salamat kay sa pagpadala sa balang Espiritu, mag-aabri sa mong nahuna, sa mong kasing-kasing, ug mosulod ang imong mga pulong dinhi. Ginoong Dios, imong ngalan dalaygon sa walay katapusan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, so nining kagabion mga igsoon, atong pagahisgutan ang chapter 16. Okay, chapter 16 nga nagauluhan kini the ultimate healing. Okay, so upon completion of this lesson, we will be able to write the healing promise from memory, and we can able to provide specific guidelines for ministering to the terminally ill. Okay, so the Bible indicates, no, ang Biblia okay. In this lesson, we will study if you are ministering a terminally ill, kung nagminister ka og mga kimalakyo na gyud mga igsoon, if what you can do or how you do it. So ato makatunan nining kagabion. The Bible indicates there is an appointed time for each person to die. Mo na giingon sa Hebrehanon 9 versikulo 27 nga aduna gayoy panahon nga tinudlo nga panahon alang sa tagsa-tagsa sa mga tao nga diin sila gayod mamatay, no? So atong basahon ang pulong sa Ginoo, Hebrews 9 verse 27. Ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos kini ang paghukom. Amen, no? So muna mga igsoon ko, ang Biblia nagtudlo kanunay, nagsulti kanato nga there is an appointed time to each person in this world. Muna nga atong masabdan nga diin nganong na terminally ill, bisan pa unsaon nimo na siya og ampo nga na nagkinutuban ng iyahang kinabuhig, so no, na terminal na iyang sickness. So muna nga nining kagabion atong paghisgutan unsa may atong buhaton kung pananglitan if we are ministering a terminally ill person. Okay, so good evening to my sister Sister Ate Blet Villarante, uban ni Ate Indan.
o diya sa kuan di malinaw mula sa mga lisor. Og ingon usab ni Brother Alan Gary Villarante, naapo na diha sila og uban sa ilang mga kauban din ha. Bless Villarante, no? And also hello usab diha ni Sister Chidura Raot, ang sister po ni sa akong asawa na si Sister Chidura, si Ate Dura Raot. Okay, welcome sa HBI Bible Class Online. Okay, so unsaon man nato how to minister a terminally ill person. Unsaon man nato na siya sa minister, no? Sa may atong buhaton kung ang ato ang gibisitaan himalatyo na gid mga igsoon ko diha sa Ginoo. Inumduman nato nga ang Biblia nag-ingon nga naagi kinutuban ang kinabuhi kay naay appointed time. So kinahanglan nga kabalo pud mo minister, no? Kabalo ta mamuhat bisan pa diha sa mga terminally ill katong nagtinga na igsoon, no? Nga nanagay kanang kinutuban ang iyang kinabuhi. So muna nga nining ka gabion there is there is a sickness unto death. Sumala sa Juan 11 versikulo 4 ato kunong basahon. Juan 11 versikulo 4, naagi mga sakit nga paingon gyud sa kamatayon. Napoy mga sakit nga dili gyud ikamatay. Muna giingon nga tingala ta gamay gihilantan ra man unta to nya nganong namatay man. Kaya ang iyang sakit para kamatay na gyud, para mamatay na gyud siya. Samtang kato siya grabe kaayo to siya ba? Gi-oxygen nagkadaghan, gi-ICU nagkadaghan. Wala man gihapon mamatay, survive man tungod kay dili pa appointed time para sa iya nga mamatay. Atong basahon ang Juan 11 versikulo 4. Og sa hindunggan ni Jesus biingon kini sakita dili makamatay kun dili nga sa himaya sa Dios aron ang anak sa Dios paghimayaon tungod niini. Pagkakita ni Jesus Christ kang Lazaro, pagkakita niya kang Lazaro, nagsakit si Lazaro, o niingon siya kani sakita dili man ikamatay. Pagsulti niya na nga dili ikamatay, sa ato pa naagi sakit nga ikamatay, no? So muna nga there are two types of natural death. Niyon ta, ang iyang namatyan kay natural death. Natural nga kamatayon, natural. Okay. Ang una nga natural death is gitawag og premature death. No, premature or abnormal death. Kaning premature death mao ni siya ang turn to distractions of flesh and the spirit to be saved. Bandamo na to ang 1 Corinthians 5 verse 4 and 5. Sige daw. Naay gitawag diha premature death. Murag ka ng bata ba nga, imbis 9 months, mugawas, 7 months ning gawas na, gitawag nag-premature. Sa ito pa, dili usual, pero nanganak gihapon. Sige daw. Premature death. 1 Corinthians 5 verse 4 and 5. 4 and 5. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa nanagtigom kamo ug ang akong espiritu uban ang gahom sa atong Ginoong Hesus, sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasasala sa paglaglag sa unod, aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus. Okay, kining premature death, turn to destructions of flesh, that the spirit be saved. Sa ato pa, dili pa unta to yung appointed time, pero gipatay na lang siya, kanang gali, gitugutan na lang sa Ginoo nga mamatay siya sa sakit, kay para maluwas pa ang iyahang kalag. No? Siguro kung nakita sa Ginoo nga basig magsige na ning pamalika sa iyang kasakit. So tugutan na lang nga mamatay na siya para nga mas maluwas pa ang iyahang kalag, no? So another one gitawag diri appointed death. Kanang tinudlo na gyud nga panahon na gyud na nimo mo na giingon sa mga karaan pa nga naupos na ang imong kandila. Pero sa Bible gitawag na dihag tinudlo nga kamatayon. Tinudlo nga panahon sa kamatayon. No Hebrew, katong atong gibasa ganina, Hebreano 9 verse 27, karon anhita sa Ecclesiastes 3 verse 2. Okay, Ecclesiastes 3 verse 2.
Okay. Old Testament. This. Yeah. Hindi mo nakita naman. Ecclesiastes 2. Bakit? Nahan pa. Nasunod sa Proverbs. Ecclesiastes. Okay, Ecclesiastes 3, versikulo 2. Versikulo 2. Sa panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom o panahon sa pag-ibot ni adtong tanuma na. Nagid siya gitawag igsoon nga a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. So igsoon ko di sa Ginoo na kunoy panahon sa pagkamatay. Muna gitawag igsoon natural death, appointed time. Okay, appointed time. So appointed death. Because of the natural processes of life, so proseso na gid na siya sa kinabuhi nga ang tao walay moabot diri 200 ka tuig diri sa ato ang panahon karon, no? Siguro na iniabot 100 ka pin pero wala na perti na kayong niwanga, perti na kayong tigulanga. Pero igsoon ko di sa Ginoo kapoy na siguro kayo nang 100 ka pin na imong edad. Unya bukog na lagpanit ang imuhang dagway. Sige na lang kagigda, wala kay unod, wala kay kusog, no? Atong nakita na sa Facebook na ay 100 pila to? 140 ba to? No, dili diri sa Pilipinas na itabo, pero nagsige na lang siya higda. So muna nga dunay duha ka klase nga natural death. Ang number 1 is premature death ug ang ikaduha appointed death. Niabot na gid ang iyang panahon. So the goal of healing is not immortality. Atong inumduman igsoon nga ang pinaka tumong sa pagpang-ayo sa masakiton dili buti pasabot nga kung maayo ka dili na ka mamatay, no? Kay bisan gani si Ginoong Hesus katong iyang gipang-ayo, iyahang bisan pa gani silang Lazarus, iyahang gipambuhi katong bata iyang gibuhi, pero namatay ra gyud gihapon to sila, no? So it means to say nga ang healing nga gipasundayag dinhi mga igsoon ang kanang healing prayer of healing inana dili na siya nga nagampo ta para dili na mamatay kundi ang kaayuhan sa sakit nga dili na ingon nga forever na gyud na siya kundi moabot gyapon ang panahon nga kaning mamatay ra gyud gihapon kay naman tay gitawag og appointed time. Okay. So, ang uban, some people are supernaturally kept from the effects of old age like Moses was. Other follow the natural way of aging as Joshua did. So, atong mahibawan igsoon nga ang atong mga ginikanan, parehas ni Mama Nunang, tigulang na gid siya, din namatay siya. Pero, naapoy mga musunod gihapon niya nga matigulang gihapon kaayo, usa pa pud mamatay. No? So, ingunana na ang kinabuhi. Muna nga naay atong makita nga mga naayo karon inana pero ningabot ra gihapon nga natigulang gid siya unya namatay gihapon siya unya nagsunod pud tong iyahang mga anak healthy gihapon sila tanan pero namatay ra gid gihapon, no? So muna nga inana ang uban pud nga mga tao. Okay, good evening. Sister Rosana Ruiz, good evening. Okay, welcome sa HBI Bible Class Online. So, the Bible does not promise immortality in this world as part of the healing covenant. So, ang Biblia wala saad nga dili na kita mamatay, no? Kundili niining kalibutan na bisan pag kapilata ayuhon kapilata ampuan nga maayo ta naay mga panahon nga ayuhon ta sa Ginoo pero dili buti pasabot nga dili na gyud ta mamatay bisan pag ang doktor pinaka banggiitan nga doktor igsoon mamatay ra gyud gihapon na no ano man tungod kay wala na ilabot sa gitawag healing covenant ang usa ka tawo bisan pa imong giampuan na ayo siya pero it doesn't mean nga forever na siya nga inana. Naagyapoy panahon nga appointed time nga mamatay gid siya.
Do not be disturbed when Christians who believe and have ministered divine healing die from sickness. Muna nga, ayaw kahasol kung nakita nimo nga, uy, ngano man to siya, may man to siya, muampo og mga masakiton, pero namatay naman lagi gihapon. Unsa man to, katong pastor lagi, may man to siya, muampo og masakiton. Pero siya mismo, siyang kaugalingon, wala man lagi siya naayo. Namatay man gyud gihapon siya. Now, in order to understand these things, dapat may baluan nato, there is an appointed time. No? Dili bot ipasabot nga kung gigamit ka sa Ginoo, muampo kag mga masakiton, it doesn't mean na di ka mamatay. Mamatay ra gyud gihapon tungod kay nananadaan sa Roma 5:12 nga ang tanan mamatay gyud, no? O there is an appointed time to die. So this happened to Elisha, yet years later his bones had power to raise a dead man. This confirms he could not have died because of lack of faith. So dili nimo ingnon nga namatay man tong kuan si pastor kay ingon aning maay man to siya mag-ampo og masakiton pero nganong namatay man to siya siguro kulangan na to og kuan. Daghan mga conclusion sa mga tao nga wala nakasabot nga ang kinabuhi inaagyoy kinutuban, no? Pero para sa mga Christians, para kanato nasayod gyud ta nga ang tanan do nagyoy tinudlo nga panahon. Okay, ito tas number 4. God give wisdom and discernment. Ang Dios maghatag siya kaalam o kanang kahibalo, no? So God can give wisdom as to whether or not it is the appointed time to die. Kung magministering ta, kung magminister ta og usa ka kanang masakiton nga murag tan-aw nato, murag ikalamatay na mangyud niya nga sakit. Ison ko diha sa Ginoo, magpadayag ang Ginoo diha sa imong hunahuna, magpadayag ang Ginoo diha sa imuhang sa imong mismo nga konsensya kung kani maayo pa ba ni siya o dili ni siya maayo, mauna ba ni siya ang appointed time. Okay. God can give wisdom to whether or not it is the appointed time to die. So if God reveals it is the person's appointed time, panitan gi-reveal na gid sa imo nga di na magdugay ning tawana, mamatay na gid ni siya, then help them prepare as Jesus did the thief on the cross. So, unsay buhaton daw nato parehas ni Jesus Christ, himalapyo na sila. Unya, niingon tong isa ka tulisan nga, Ginoo, inumdumi ko kung moabot ka sa imong gingharian. So, nakikistorya pa siya para makailala nga mahitungod sa kanang anak sa Dios. Okay. So, unsa ang mga paglaom nining kinabuhi. So, maupod niya ang atong pagabuhaton. It so happen nga panalitan, nakabisita ka sa imong parinting, nga himalapyo na. Unya, ikaw, believer ka. Unya, naka-cut-on ka diri sa HBI. Imo ning buhaton igsoon para nga nakita nimo dili na siya magdugay, pero mao ni ang imong istorya, no? Okay, number 1, kinahanglan nga imo siyang pahibaloon nga si Ginoong Hesus mao gyud ang atong manluluwas. Samtang ang tao kuha na siya kanang naglisod na siya ginhawa igsoon nya pamati nimo murag di na siya magdugay gyud, istoryahan nimo siya mahitungod sa Ginoo. Bisan dili na siya mutubag nimo. Bali mura na siya naglisod og ginhawa, istoryahi siya nga si Ginoong Hesus mao gyud ang atong manluluwas, no? So kung panalitan siya magtutuo, siya kung panalitan katong imong gingon nga mahitungod ni Ginoong Hesus, kung nakita nimo nga dili siya magtutuo, no? Kana bang dili siya ipakialam ng simba-simba, wala siya spirituality, sa buhi pa siya, sawa pa siya magkalisod. So imo siyang pahibaloon nga kung mahimo ipadawat si Ginoong Hesus nga masulod to siyang last memory nga si Jesus Christ mao buhi nga paglaom. Okay. So if they are a believer, panalitan og magtutuo na sila, imo siyang ingnon nga kanang isulti, isugid ang imuhang mga sala ngadto sa Ginoo. Samtang siya naglisod og ginhawa igsoon, kay bisan ang kanang himalapyo na igsoon, ang kusog ana nila ang hearing. Di man sila makakita nimo, nagpiyong naman na sila pero maminti, dayon musulti ka, kantahan nimo siya, makadungog gihapon na sila kay sa science ang katapusan nga mapalong sa
kinabuhi is kanigyong gitawag nga hearing ang igdulungog. So nagi time nga diin makadungog gihapon siya sa imong istorya. So imo siyang ingnon nga kung basig na pa'y mga sala nga wala nimo gi-confess, i-confess sa Ginoo. So number 3, i-encourage them to set their business affairs in order, no? So imo siyang i-encourage kung mahitungod sa ipahamutang ang unsa man ang iyahang kanang business affairs. Okay. Dayon number 4, encourage them to make restitution if there are problems between them and other people. No, kung palitan, himalat yun siya pero na siya kabikil, na siya problema atong mga tawhana, so ug mahimo ang uban bitang himalat yun kay manawag man na sila. Kinsa tong ilahang kontra, ila tong tawgon dahil magpinasaylo ay dahil na sila. Dayon, number 5, help them understand death comes to all. Imo siyang hunghungan nga, ay kabalaka ang kamatayon para na sa tanan. No, naagid day panahon kada usa. For the believer, banalitan, usa siya ka magtutuo, imo siyang inon nga, ang kamatayon, death is just an event within the parameters of eternal life. No, so, ang kamatayon, maulang siya ang usa ka, kanang kalihukan nga diin, duol rapod kaayo sa eternal life. Okay. So, we need to change our attitude about it. So, usbon daw nato at makinaiya din ha. We are not to seek death, but we are not to place such an undue emphasis on the present life than we prefer it to the one to come. No? So, ato yun silang i-encourage mga igsoon, ang mga himalatyon, nga mahitungod yun nga positive yun tanan, wala yun negative. Okay. So, 2 Corinthians 5 verse 8, atong paminahon ang unsay gisulti ni Apostle Paul. 5 verse 8, kita may maayong pagsalig, nagaingon ako, og nahimuot hinuon nga mabiya sa lawas, ug mapuyo uban sa Ginoo. No, so, ang kamatayon, maodi ay ang pagbiya sa lawas, dayon mo ipon ngadto sa Ginoo. So, katong usa ka tawo nga nagkalisod na igsoon og hapit na gid siya mamatay, imo siyang sultian sa 2 Corinthians 5:8 nga ang kamatayon di ay mao ang pagbiya sa lawas aron makauban ka diha sa pagpuyo kauban sa Ginoo. No, so madasig siya na igsoon. Nga bisan pa man tuod siya mamatay, dili siya mabalaka kay na imong gihatagan siya kanang pulong sa Ginoo nga nag-ingon didto nga ang kamatayon ay ang kabalaka, kay ang kamatayon mauna siya ang pagbiya sa lawas aron makapuyo uban sa Ginoo. So 1 Corinthians 15 verse 26, pwede pud nimo siya gamiton gyapon, imo gyapon hunghong or isulti diha sa himalatyon. Death is an enemy, and is it the last enemy that will be destroyed. 1 Corinto 15 versikulo 26. Versikulo 26. Corinto. The last enemy that shall be destroyed is death. Versikulo 26. Ang katapusan niya kaaway nga pagawagtangon mao ang kamatayon. Oh, no, so imo isulti ay kabalaka. Kay ang katapusan nga kaning kaaway niining kinabuhi mao ning kinamatayon. Mo nay katapusan nga kanang wagtangon. Muna nga naa siya'y gunitan gihapon niya ang paglaom ng igsoon ko diya sa Ginoo. So sultian pud nimo siya nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mauto siya ang inunahang bunga nga napildi ang kamatayon. Kay nabanhaw man si Ginoong Hesus. Bisan tuod, wala gid mapukan ang kamatayon, pero napildi siya atong tungura. Kay si Ginoong Hesus nabanhaw man. But ipasabot nga dunay pagkabanhaw. So 1 Corinthians 15 verse 55, so it is the terror of this enemy that is disarmed for the believer. 1 Corinthians 15 verse 5. O kamatayon, hain ang imong udyong. O kamatayon, hain ang imong pagdaog. Imo nang ihatag sa iyaha, no? So
nga kaning atong kuan, kaning kamatayon igsoon, mao gid na siya ang pinakakalaban nga diin mao niya nay kwaon sa Ginoo pag-abot sa panahon nga mo na siya pag moabot na ng panahon siya asa kamatayon, asa na may mong gahom. Ano man, pildi naman tungod kay si Jesus Christ mo inunahan nga na unang pagkabanhaw. Ug ikaw magtutuo diya sa Ginoo, moabot gyapon ng panahon nga banhawon ka igsoon, banhawon kita. Okay. Even if it is the time for the believer's death, bisan daw kuno panahon na gyud nga himalapyon na gyud siya, mamatay na gyud siya ng aktuha, it need not involve fear, distress, and agony. Ayaw ipakita mga igsoon nga nahadlo ka, nabalaka ka, o bisan pa nga ikaw nagmulo, no? Ayaw ipakita igsoon. Just plain smile lang, then pagkauman hatagi siya og mga blessed hope nga mga wordings, mga maayong pamulong gikan sa Biblia nga ang kamatayon usa ra gihapon na siya kapanalangin aron sa ingon niya na nga ang usa ka taong himalatyon dili siya mag-uol sa iyahang pagkamatay kay naa pa day paglaom nga makapangayo pa siya pasaylo, makadawat pa siya ni Ginoong Hesus, bisan na lang siyang unahuna kay aron sa ingon niya na ang Ginoo nay magplastar niya na tanan. Number 6, help them understand that God is sovereign. Bisan to dato na silang gistoryahan nga mao ni may tungod na sa pagkabanhaw, may tungod sa kamatayon, dato silang gistoryahan, pero istoryahan gihapon nato nga ang Ginoo is a sovereign God, wala dili nato malimitahan ang Ginoo. Munay buti pasabot no. Help them understand na dili malimitahan ang Ginoo. Unsa may dili malimitahan ang Ginoo? Bisan paghimalatyon na ka, pwede gihapon ang Ginoo at any time mo intervene og buhion ka og balik. No? So muna isulti nimo sa malatyon. Ato gihapon silang sultian nga anyway bisan tuod ingon ana na nakasaani nga kahimtang nga hapit na ka makikauban sa Ginoo apan ang Ginoo is a sovereign God. Dili nimo siya mapugngan, dili nimo siya malimitahan. Kung iya kang bangunon karon gikan ani nga sitwasyon, di gihapon nimo mapugngan ang Ginoo because anytime pwede niya extensionan ang imong kinabuhi. Ato pud gihapon silang istoryahan ana ang mga himalatyon igsoon. And then number 7, focus their attention on the resurrection and eternity. No, so kinahanglan nga mo focus ta sa para ang ilang attention, ang ilahang paminaw sa imuha mga igsoon nga naagyoy eternidad. Ug bisan tuod dunay kamatayon, duna gyud siya gitawag igsoon nga pagkabanhaw. That is the blessed hope of the believers. Sa Job 19:25 atong basahon. Gikan 25 hangtod 27. Apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man. Ug sa kaulahian nga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. Ug sa tapos ang akong panit kining lawasak ko gayud malaglag. Unya sa wala ang akong unod makita ako ang Dios. Ang kinsa ako gayud mutan-aw dinhi sa akong kilid. Ug ang akong mga mata makasud-ong na dili ingon sa dumuluong. Naut-ut ang akong kasing-kasing sulod kanako. Now si Job, igsoon, si Job, grabe to iyang sakit, di ba? Gikan sa alimpulo hangtod sa lapalapa igsoon, grabe gyud kay gi-atake man to siya sa yawa, no? By the permission of God. Pero igsoon ko diya sa Ginoo, daghan kay siya og kaning katalagman or kanang nabatyagan, kumbaga himalatyo na gyud siya igsoon, pero niingon gihapon siya, grabe ang iyang pagtuo. Niingon gihapon siya, I know that my Redeemer liveth. Siya, kabalo ko, one day, patindugon ko niya. Oh. So, buti pasabot igsoon nga, naa siya'y dakong nahibaluan sa iyahang manluluwas nga bisan tuod mamatay siya, matud ba niya, bisan mamatay siya, pero kabalo siya nga one day, ang iyahang manluluwas, iyang manunubos, mo bangon sa iyaha, bangunon siya, o muna nga, matud pa ni Job, nga
I know that my Redeemer liveth. Og hello to Bon Kenneth Rayos. Welcome sa HBI family with HBI Bible Class Online. And of course, nganhi sa akong kumari, Sister Jeanette Dagandan. Long time no see, ha? Okay. Welcome sa HBI Bible Class Online. Okay. Now, mao na mga igsoon, napagigi sulat diri sa Juan 11:5 ngadto sa 6. Sige, atong basahon. Si Jesus nahagugma kang Marta ug sa iyang igsuon nga babay ug kang Lazaro. Busa sa nakadungog siya, na kini nagmasakiton. Mipabilin pa siya sa duha ka adlaw niadtong dapitan diin didto siya. Okay. 11:5 and 6. 11:5 Okay. and 6. Then, Romans 8:10 and 11, ning basahon. Okay. Roma 8:10 ug 11. 10 ug 11. Og kung si Kristo anaa kaniya ang lawas patay na tungod sa sala, apan ang espiritu mao'y kinabuhi tungod sa pagkamatarong, apan kung ang espiritu ni adtong nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga minatay, nagapuyo kaninyo nga ang nagabanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga minatay, magahatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon, pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo kaninyo. So, dapat ato ning masummarize igsoon ang mga verses nga nagsulti din sa Roma 8, 10 nga ang espiritu nga nagbanhaw kang Jesus Christ mao gihapon ang espiritu nga magbanhaw kanimo, no? So ato na isulti sa mga himalatyon. Muna mga igsoon ko, daghan pa kayo, kamo na lay basa na igsoon, naapod sa Romans 17 verse 17 and 18, no? Nagyapon sa Roma 8, 17 and 18, dayon 22 to 23. Then Romans 10 verse 11, 1 Corinthians, daghan kay magamit nato nga mga verses para atong ma-minister ang usa ka himalatyon, no? 1 Corinto 15, 42, 44, 54 ngadto sa 58. Then napud ta diha 2 Corinthians 4:16 to 18, 2 Corinthians 5:1, dayon 1 Thessalonians 4:13 and 18. Puros na sila naghisgot og resurrection and eternity, no? Kana nga mga bersikulo. Nganong ato silang i-minister ani, nganong ato silang pagabasahan niini mintras buhi-buhi pa sila igsoon para nga ilang matagamtaman ang unsa di ay ang mga paglaom nga mga gisaad or resulta sa mga pagpangalagad nato sa Ginoo, no? Bisan sila nagtinga na siya igsoon, pero makadungog pa na sila nga kanindot di ay sa pulong sa Ginoo nga mao nay pagahisgot. Dili lang di ay nga og naay nagtinga din ha, basagad lang tagbasa sa Bible. So gwapo pod nga at mag-focus ta diha sa gitawag og resurrection and eternity. Usahay bitaw diha sa nanay gihaya usa pa ta magbasa og resurrection verses. Mas gwapo pa tong naapa ditong nagtinga-tinga igsoon, mas ug mahimo labi nag natural death lang ato gid siya nga kanang basahan sa maong mga paglaom mahitungod sa resurrection ug eternity. Usahay lang sa atong panahon karon kay muadto na dito sa ICU, dili na pasudlan sa mga doktor. So, wag tayo mahimo, mag-pray rata. Pero if you happen to nakasulod ka, maura gihapon ang imuhang isulti. Ayaw na siya dito walihi, kundi ipang-quote na lang na siya na sumala sa Biblia, ana na lang. Ano? So, all we have to do is to summarize all the resurrection verses and eternity verses. Para sa ingon ni ana, nga ato na lang dayon ingnon nga sumala sa balang kasulatan, nga mauni, no? Pwede na nimo dili hatagan og teksto. Ang sulod na sa teksto ang importante nimong isulti. Okay. Kung gihatagan ka sa Ginoo, buhaton nimo tutanan, kung gihatagan ka sa Ginoo og knowledge and discernment, okay? Wisdom and discernment nga kanang tawhana di na gid magdugay. May muhatag min yung Ginoo
og revelation nato ana. Pero kung panalitan wala ka nakadawat og knowledge from the Lord nga mahitungod ani niya nga appointed death niya nga unsa man yun, namay uban nga naglisod na pero dili pa gyud niya appointed time. So unsa may buhaton nato? No? Katong atong gisgutan kaganina igsoon para lato sa kanang himalatyo na gyud nga mamatay na gyud na mga aktuha. Pero karon kanang wala ka gipadaygan sa Ginoo nga mamatay na gyud ng tawhana. So bisag nagtinga na siya, gi-oxygen siya inana, pero murag makaingon ka nga dili pa gyud ni siya kay wala man ka gipadaygan sa Ginoo. So ang resulta unsa imong buhaton? Number 1, continue to pray for healing according to the will of God. Munay buhaton day nato igsoon, no? Kung nakita nimo nga naglisod na ni siya, na oxygen ni siya, i-continue lang nato atong pagampo sa gitawag nga padayon nga pag-ayo kaniya sumala sa kabubuton sa Dios. No, dili na ni this does not demand your wishes but releases God to do according to His will. Dili na ang imo mo'y kabubuton mo'y matuman, kundili igsoon, imo nang gipaubaya sa Ginoo, sumala sa iyahang kabubuton. Ginoo, kabubuton nimo nga mabuhi ba ni siya, ipadahili, Lord God. O, kung imo pong kabubuton nga, unsa imong kuan, natural death ani niya, thy will be done, O God. No? So, inana na ang atong prayer, basta wala ta gihatagan og revelation sa Ginoo. Whether it is to take them or to raise them up. Munay giingon nga ikaw nay magbuot, Lord. Munay inanaw na to pagampo, Ginoo, nakita nimo sitwasyon sa usa ka tawo. Nga kaning tawhana si Tampulano inana. Nga diin naglisod na siya karon, Lord. Apan according to your will, sumala sa imong kabubuton, ikaw may magbuot ni ani, either imo ba ni siyang bangunon pagbalik o imo na lang bagid ni siyang kwaon sa dayon. Munay atong mga pagampo. Ikaduha, pray in the Spirit, since the Holy Spirit knows the will of God and will properly make intercession. Romans 8 verse 26, atong basahon ng pulong sa Ginoo. Ug sa maong pagkaagi, ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon, kay kita dili mahibalong muampo. Ingon nga atong gikinahanglan apan ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang agulo nga dili mahimong ikalitok. Okay. So, pray in the Spirit, silent prayer. Okay, mag-pray ka silent prayer na. And then the Holy Spirit knows the will of God kung unsa na siya, no? And will properly make intercessions. Siya pod mo'y muampo o siya usab ang magplastar sa tanan igsoon. So, pray. You can pray in silent prayer. Samtang nagtanaw ka sa usa ka masakiton, giasikaso ba ka sa mga doktor, mga nurses, na murag nagkalisod na igsoon. So, pero wala ka gipadaygan sa Ginoo nga mao na gid to iyang adlaw nga mamatay siya kay kanang dili nimo ma-discern. So, ang nahitabo, pray in the Spirit. Okay, mag-pray lang ka silent prayer nga diin para gihapon sa will of the Lord. Okay. Number 3, encourage the sick one to commit themselves to trust in God so that whether in living or dying, they know they are in the hands. Job 13 verse 15, atong basahon na. Job 13 verse 15, sama kang Job. Nga grabe naman to, ikalamatay naman tong iyang mga hubag-hubag soon. Okay, atong basahon. Ania karon, iyang paggalaglagon ako walay paglaom, bisan paniini, siya iyang atubangon, ako magalaban sa akong mga alagyanan. Okay. 19 verse 16 sa Job. 19 verse 16. Motawag ako sa akong sulugoon, ug siya dili motubag kanako, bisan ako mopakaluoy sa akong kaugalingong baba. Dungagan pa nato. Juan 10 versikulo 29. Bulan eh. Juan 10 versikulo 29. 29.
29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo pag-agaw kanila sa kamot sa akong amahan. Okay. So, what to do is to encourage the sick one, o imong i-encourage tong tao nga di nagkalisod na sa iyang ginhawa, pero wala ka, di mo ma-discern nga, mamatay na gyud siya ng aktuha. Igsoon ko diya sa Ginoo, imo siyang ingnon nga, i-commit ang imuhang kaugalingon, labi na nga, duna ibutang ang imuhang total trust in God. Imo na siyang isulti sa iyaha nga. Ipadayon ang imuhang pagsalig nga hilabihan ngadto sa Dios. So mamatay man og mabuhi, ikaw naggunit diha sa gitawag og pagsalig ngadto sa Ginoo, no? So muna atong isulti ngadto sa usa ka tawo nga himalatyon. Okay, then number 4, focus ministry on preparations for death as well as physical healing. So kung wala kay discernment nga mamatay na gyud tong tawana, so ipadayon ng gihapon nimo ang imong preparation in case nga kung mamatay man, so imong ipadayon inani, mag-prepare ka sa imong ministry. In case pod nga maayo ayuhon siya sa Ginoo, bangunon siya sa Ginoo, naapod gihapon kay preparation para sa ingon niya na nga ready at all times ang usa ka pastor or usa ka nagminister og healing. Hello to Sister Lorna Handugan of Cebu. Welcome, welcome. Brother Roland Mijos Hernando also. Okay, welcome sa HBI Bible Class Online. Okay. So, anhita sa mauna tutanan mga igsoon nga kalainan sa nakadiscern ka nga mamatay na gyud siya unsa isulti o kanipong isa wala ka gipadaygan sa Ginoo nga unsa man gyud wa kay discernment nga mamatay ba ni siya o dili. Okay. Okay, death is the ultimate healing. Atong inumduman na nga number 5 is death is the ultimate healing. Ang kamatayon kuno mao kini siya ang pinaka dako nga healing. Okay, saning healing kaayuhan, pagkaayo. Usa ka ultimate dako kay impact nga pagkaayo. Okay, death. Nganuman igsoon, para sa mga magtotoo, death is the ultimate healing. Kung nagsalig ka sa Ginoo, makaingon gihapon ka nga ang kamatayon mo na siya pinaka dako nga gihimo sa Ginoo para maayo ka sa imuhang gibati nga sakit. Nganuman, hinumduman nato that in death, sa kamatayon, there is no more pain or sickness and you enter God's presence as a whole. So, igsoon ko diya sa Ginoo, hinumduman na to, nahinumdum ta atong, bisan sa akong mama kaniyadto, high school pa ko, namatay to siya nga kanang nai-cancer. Ugo niya, nag-agulo, nagkuhan kay sakit kayo, kay naadiri sa iyahang tangkugo. Pero, igsoon ko diya sa Ginoo, after nga, namatay na si mamang, pagkabugto gyud niya, ang resulta, nahilom ang tanan. Wala na ipag-agulo, tungod sa kasakit, wala na tanan. So muna nga, para sa mga Kristohanon, gitawag na siya nga ang kamatayon is the ultimate or final healing. Dili na siya kamalasan. Kung dili igsoon, final healing para dili na mag-antos ang usa ka anak sa Dios diha sa iyahang grabe nga balatian. That is why death is the ultimate healing. Okay. There is no more pain, no more sickness, and musulod na ka sa gingharian sa Dios nga as a whole, naayo na. Wala ka magsulod dito sa gingharian sa Dios nga murag nagkondinar. Oh, dili. Ganuman, kaya ang Ginoo palangga, Jesus loves us. Kung ang usa ka tawo nakita sa Ginoo nga grabe na gyud kayo ang iyahang lawas dili nakaagwanta sa mga tambal, ang iyang lawas di nakasugakod sa ana, ang mga balatian tungod kay guba na kayo ang ilalom sa iyahang mga kaugatan igsoon ko di sa Ginoo, papahuwayon na lang na siya sa Ginoo. O kana ang kamatayon mao na siya ang gitawag nga
healing, nganong healing siya tungod kay kuan siya igsoon. Ultimate healing, final siya, finale siya nga pinakadako nga pag-ayo sa Ginoo sa iyang gibati nga balatian. Nganuman tungod kay di na niya mabatian ang kasakit, di na niya mabatian ang mga agulo, di na niya mabatian ang mga kirot nga naa diha sulod sa iya igsoon. Og ang kamatayon mo atubang na siya sa Ginoo, gawa na siya gibit-bit nga mga sakit ug asang sakita sa ato pa heal na siya, spirit, soul, and spirit, soul, bisan ang iyang body tuan na dito sa kuan, body ug ang iyang soul tuan na dito sa menteryo, pero igsoon ang iyang spirito ning balik sa Ginoo nga as a whole. Okay. So, sickness and sin are similar. Ang balatian ug ang sala parehas ra na sila igsoon. We are saved from the penalty of sin. Kita giluwastan niya gikan sa silot sa sala nga mao ang or sakit, no? When we accept Jesus as Savior and Healer, sa dihang giakseptar nato nga si Ginoong Hesus mao ra gid na siya ang makaayo, siya pod ang manluluwas, we can be continually delivered from its power as believers. Okay. So napadayon gihapon nato mga igsoon nga kita naluwas diha sa gahom sa Dios, ingon nga mga magtotoo. But only in the future when we go to be with the Lord are we saved from its presence. Okay. So labi na sa umalabot mga igsoon sa diha nga kauban na nato ang Ginoo, nindot na kayo ang atong presensya igsoon. So labi na nga dapat maluwas gyud ta daan mintras buhi pa ta igsoon. Ngano man aron makasabot ta nga ang usa ka kamatayon ultimate na siya nga healing. Dili na siya ultimate nga kanang kamalasan igsoon. Kundi ultimate healing na siya. Muna nga kung ang usa ka magtotoo mamatay, moingon ra dayon ta nakapahuway na siya. Gipapahuway na siya sa Ginoo. Pero ang usa ka dili magtotoo, dili makadawat nga namatay na. Anong dili siya makadawat na namatay na? Kay wa siya nakasabot nga ang kamatayon di ay mao di ay ang ultimate healing sa usa ka nagsakit. Okay. So, God has a way of using things Satan intends for evil and turning them for good. Okay, Romans 8:28. So, anda mo na ito na. So, ang Ginoo kabalo siya mogamit sa mga butang nga diin gusto sa yawa nga magantos ta. Gusto sa yawa nga sakiton ta. Gusto sa yawa nga makapamalikas ta gumikan sa kasakit. Gusto ang yawa nga ang usa ka tawo nga nagsakit, mainit niyang ulo, irritable siya, di na siya kasabot, maglimbag-limbag siya. Gusto malipay kay yawa magtanawa na, no? Unya kanagaling ultimo masakitan kag ngipon, murag lami kay panumbag, labi nagsakit kayo. So malipay ang yawa na kung kuan kanang manumbag ka, no? So katong mga himalat yun nga tao, grabe na tong agulo, nag-struggle siya maayo, gamiton to sa Ginoo. Nga aron ang katong gusto ta, ang lipay na kayo ang yawa nga munay akong gusto nga sakiton ka ana kay ning tuo ka sa Dios, munay hunahuna sa yawa. Pero mapildi ang yawa sa diha nga papahuwayon sa Ginoo, no? Ug kwaon na gani sa Ginoo ang kinabuhi atong usa ka magtotoo nga himalatyon, ang nahitabo igsoon pildi ang yawa kay di na siya malipay kay wa na nagantos. Di nga kaning yung yawa no, yung sadis na yung yawa no. Malipay og nay magantos, malipay og nay magproblema, malipay og nay balatian. Kay mao ginay unsa kay tulo ka mission sa yawa? Kay numdum ba ka? Juan Gisgis, makapanglaglag. Juan Gisgis. Makapangawat, makapatay, o makalaglag. Mo ginay yan tumong. Unya karon kay ang usa ka masakiton gipadawat nimo sa Ginoo. Unya paghuman gipahinulsol nimo, gisulti niya yang sala sa Ginoo tanan. Paghuman gipapahuway sa Ginoo, pilding yawa. Ingon yawa wa ako kalaglag ato da. No mo na nga igsoon ko di sa Ginoo, death is an ultimate healing.
Okay. Muna nga naman, kay ang Ginoo kabalo siya mo gamit diha sa mga butang nga gusto unta sa yawa nga sakiton ka, gusto unta sa yawa nga makasala ka. Pero unsay buhaton sa Ginoo, ibalik niya ngadto sa pagka mahimo ra gihapon ayo. Atong basahon Romans 8 verse 28. Romans 8 verse 28. Og himbaluan nato ang tanan nga mga butang nga masigtabang alang sa kaayo ni adtong mga nahigugma sa Dios bisan ni adtong mga gitawag sumala sa iyang tuyo. And we know that all things works together for good to those who love Him, who are called, no? Who are called by God. Okay. Matod ba niya diha, all things works together for good to those who love Him. Usahay, kung naay mo sakit ni mo igsoon, malipay ang yawa, og mo react ka nga. O, example, anila sa practical, no? Okay. Og naay mo daot ni mo, o niya ikaw po mo balos pong kag daot niya, alipay kang yawa na. No? Og naay mo hampak ni mo, hampakon po ni mo balik igsoon. Og naay manglibak ni mo, libakon po ni mo balik. Or naay masuko ni mo, masuko po ka, makigsumbagay po ka, lipay kang yawa na. Pero ang Ginoo, mangita siya higayon igsoon, nga matod ba, ang bad, mahimo ra gihapon good. No? Para sa usa ka believer igsoon, nga, kana bitong kanta bitong igsoon nga, I thank you, Lord, for the trials that comes my way. Diba? Piling yawa na. Piling yawa. Kay bisan og daghan kay kag trials, daghan kay kag mga sakit igsoon nga mga nararamdaman, no, deep inside. Mukanta naman ka, I thank you, Lord, for the trials that comes my way. In that way, I can grow each day. Himuon man nato nga mo daytoy maka vitamins day sa imong pagtubo, duol ka sa Ginoo. Muna nga, all things works together for good to those who love Him. Kung nahigugma ka sa Dios, igsoon ko diya sa Ginoo, ang tanan nga mga sakit, ang tanan nga mga balatian, bisan pa ang kamatayon is called an ultimate healing. Healing ra gihapon igsoon. Ngano man, kay bisan og mamatay ang tao, labi na kung naa siya kang Kristo, igsoon ko diya sa Ginoo, malipayon siya matubang sa Ginoo, ug di na siya maghambin sa unsa pay sakit niya because there is no pain. There is no more pain in sickness kung moabot ang gitawag ultimate healing. So inaut na sabta nato ng unsa ng atong chapter 16, the ultimate healing. What is the ultimate healing? Mao di ay ang kamatayon. Okay. Kung mamatay ang usa ka tawo, bisan imo siyang gipray, wala siya ayuha sa Ginoo, o kay gi-appoint na siya nga mamatay siya igsoon kundi sa Ginoo, still a victory. Muna siya ang kamatayon mo, for to me to live is Christ and to die is gain. Basahon na to, Philippians 1 verse 21. Para sa mga magtotoo, ang kamatayon kadaugan gihapon. Nganong niingon man kadaugan? Kay pildi gihapon ang yawaan na igsoon. Okay. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Amen, no? Bisan pa ang pagkamatay, gihat tawag gihapon nag-victory igsoon. Ngano man tungod kay there is no more pain, no? Unya ang resulta moatubang ka sa Ginoo nga wa kay gihambin nga mga sakit, kundi malipayon ka nga moatubang sa Ginoo. Ang problema lang kung wa nimo dawata ang Ginoo, samtang buhi pa ka. So o kaha namatay ka nga, murag wa nimo gikalipay ito imong kamatay kay ngano man nakapamalikas pa ka ng no. So muna nga bantayan kay na mga igsoon, no. So para sa mga magtotoo nga nakabalo sa pulong sa Ginoo, nakabalo siya nga ang si Ginoong Hesus mao ang iyang manluluwas, and one day nga nagtuo siya nga bisan pa man tuod mamatay pero banhawon siya sa Ginoo. Igsoon ko diya sa Ginoo, makaingon siya, death is the ultimate healing. Okay. So, muna nga matud pa bitaw sa balang kasulatan, o kamatayon, hain naman ang imuhang pagdaog. Siya, bisan pa sa kamatayon, God performs the ultimate healing. Bisan sa kamatayon, ang Diyos nag-perform gihapon siya, namuhat gihapon siya,
sa mahitungod sa ultimate healing, death is swallowed up in victory because those dead in Christ will rise again. Diha mapildi ang yawa igsoon tungod kay ang tanan nga naa kang Kristo, mga banhaw sila pag-abot sa higayon nga diin ang Dios magpakita na dinhi sa iyang pagbalik. Muna nga mamatay man tuod, pero ang Ginoo naghimo gyapon ultimate healing kay para sa ingon niya na nga katong mga katauhan nga iyahang nag-alagad kaniya igsoon, banhawon gihapon to pag-abot sa panahon sa resurrection. Atong basahon igsoon 1 Corinthians 15 verse 51 to 55. Aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago, kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-alid-an. 52 sakalit sa usa ka pamilok sa katapusan nga budyong kay patunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton ug kita pag-alid-an. 53 kay kini madunoton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunoton ug kini may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Apan unya kung kining madunoton masuluban ug dili madunoton ug kining may kamatayon masuluban sa walay kamatayon, unya matuman ang pulong nga nasulat, ang kamatayon gilamoy sa pagdaog. Amen. No? In English, behold, I show you a mystery. So mystery siya igsoon. We shall not all sleep. Buti pasabot nga dili ta tanan mamatay. But we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Moabot na niyang panahon na nga sa panahon na sa resurrection igsoon, mausab na isa lang kapag pamilok. For this corruptible, kaning himalatyon, must put into incorruption, dili na madunuton. And this mortal must put on immortality. Kaning nay kamatayon, kanang ilisan na unya, og dili na mamatay. Wala na kamatayon. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Pildi na din ang kamatayon igsoon. Ngano man, kay banhawon kita, suluban kita bag-o nga lawas nga dili na himalatyon. Muna nga the final healing, or gitawag natog the ultimate healing of our Lord Jesus Christ, our God, no, the Father, is naa siya plano igsoon nga bisan man tuod na kamatayon, pero moabot ang adlaw nga diin ilisa na kaning lawas nato diri nga mga kagiron. Kaning lawas nato nga dali magsakit igsoon. Pinaagi di sa giingon sa balang kasulatan, moabot ang adlaw, ilabi na sa panahon sa pagkabanhaw, pag-abot sa Ginoo, matud pa din ha mga igsoon, ilisan tag lawas nga dili parehas aning lawasa nga himalatyon, dali magsakit, dali ma-infection, kundi usa na kalawas nga gitawag immortal, no? Isa kalawas nga walay pagkadunot, kundi usa lang kalawas nga diin kanang mahimuot ang Ginoo anang lawasa, gumikan kay kana nga lawas nga atong iilis unya sa Ginoo nato, usa ka lawas nga diin dili na madunot og wala nay kamatayon. Ug unya moingon na unya dayon ta asa naman ang imong naman imong power kamatayon, no? Ana dayon aham imong power kamatayon. Okay, siya, O grave, where is thy victory? Muna ang igsoon ko di sa Ginoo nga when a believer dies, kung ang usa di ka magtutuo nga hangtod siyang kamatayon, nag-alagad siya sa Ginoo, nagtuo siya sa Ginoo, dapat makuan di ay, malipay ka. Malipay ta igsoon tungod something precious will occur
after di ay sa maong kamatayon kay God is still working the ultimate healing. No mo na gingon diha una nabutang sila sa abog. Nabutang sa abo nga bukog na sila, but one day ang Ginoo ilisan ka tanan ana, ilisan ka og incorruptible body, tagaan ka og usa na kadili himalatyon nga lawas ug unya sa ingon niya na mo nay makaingon ta something is precious happening in our body, no? Muna igsoon ko diha sa Ginoo ang atong buhi nga paglaom nga bisan pa man tuod dunay kamatayon, even if you believe God, even if you receive Christ, then naghihapon ng kamatayon because there is an appointed time, pero lahi ang kamatayon igsoon sa mga wala nag-alagad sa Ginoo, sa mga dili magtotoo. Kaya nga naman, according to Psalms 116, Salmo 116 verse 15, ang Ginoo para sa iyang pagtanaw, kung ang usa ka magtotoo mamatay, mo nang gitawag ultimate healing, kay ang Ginoo malipay siya magtanaw nga kung dunan na di ay mamatay igsoon nga nakuha niya ang iyang gitawag nga nag-perform gihapon ang Ginoo ultimate healing niadtong maong namatay. Tanaw na to ang Psalms 116 verse 15, unsa ang gisulti sa Ginoo. Hamili sa pagtanaw ni Hiyuba ang kamatayon sa iyang mga balaan. Okay. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Muna igsoon ko sa Ginoo, lahi ang pagtanaw sa Ginoo ngadto sa usa ka tawo nga dili kanang nag-alagad sa iyaha, wala mag-alagad sa iyaha, nagpatuyang ra sa kalibutan igsoon, ining kamatayan na nila, wala sila'y madawat nga incorruptible body, no? Wala sila'y madawat nga immortality, no, nga lawas. Kung dili pud sila tawgon sa Ginoo og precious in His sight. Pero ikaw day nga nag-alagad sa Ginoo igsoon, no worries. Nanong no worries? Pag moabot ang appointed time, imo ning isulti dito sa kanang imuhang giampuan, sa imong gibisitaan nga himalatyon. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Amen? So, nindot daay kayo, bililhon sa mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyahang mga balaan. So, kung na-maintain na to ang atong relasyon sa Ginoo, nagkinabuhi ta nga balaan sa tubangan sa Ginoo, mamatay man ka igsoon, tawgon gihapon ka sa Ginoo nga precious. Bililhon. Nganong bililhon man kay ang imong pagkinabuhi nakalinya kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So, hello to Shani Gladys Sogusyo Hamito, Bukidnon. Okay, welcome to HBI. And Brother Roderick Namok of Bukidnon pa rin. Valencia ni. Valencia. Roderick Namok, Brother Roderick Namok. Okay. Regards ko diya tanan, Bael family. Tanan makaigsuunan din ha sa Valencia. Okay. And Brother Nathan Zilgas is also watching with us of Ozamis City. And Sister Noli Canonigo Garcia of Canada. Welcome, welcome. Okay. So, for a believer, death comes as a release from this world of sin. Para sa usa ka magtotoo, nag-alagad sa Ginoo igsoon, ang kamatayon maunay exit na to niining kalibutan nga madanlog, kalibutan nga puno sa kasalanan. Ang kamatayon mao ang atong pag-iskapo gikan niining kalibutan sa makasasala, no? For the believer, death comes as a release from the world of sin. Atong basahon 2 Corinthians 5 verse 1 and 2, then lakaw ta sa 4. 2 Corinthians 5:8 1 and 2. 1 and 2. Kay atong himbaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong mabungkag, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit. Kay sa pagkamatuod dinhi niini nagagulo kita nga nangandoy nga masuluban kita sa atong puloy-anan nga gikan sa langit.
4. Kaysa pagkamatuod kita ani-ani ining balong-balong nagaagulo sanglit himbugatan kita kay kita dili buot nga mahubuan kundili nga masuluban kita aron ang pagkamay kamatayon pagalamyon sa kinabuhi. Okay. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up in life. It means to say, Igsoon, if you are a believer, if you will die as a believer, death comes as a release from the world of sin. Buti pasabot, Igsoon, makaiskapo na ka, niining gitawag nga kalibutan sa mga puno sa kasalanan. Okay, dungaga na to, 2 Corinthians 5 verse 8. Hello to Auntie Bird Leor of Iloilo. 2 Corinthians 5 verse 8. Kita may maayong pagsalig, nagaingon ako, og mahimuot ni Hinoon nga mibiya sa lawas, og mapuyo uban sa Ginoo. Okay. We are confident, I say, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So, nganong na ultimate healing igsoon ang kamatayon sa usa ka magtotoo? It is because we have the confident nga mas maayo pa nga absent ta nining lawasa pero presente ta ngadto sa Ginoo. At death, the believer has entered the presence of the Lord. It means to say nga sa oras nga mamatay ang usa ka magtotoo, maopoy iyang pag-iskapo sa kalibutan ug musulod siya ngadto sa presensya sa Ginoo. Nagingon din ha, we are confident, I say, unwilling rather to be absent from the body, okay? Absent from the body and to be present with the Lord. So, kauban na dayon sa Ginoo. Ang mga kaning mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, believer siya, namatay siya nga believer, so nahimo gihapon siya nga ultimate healing tungod kay iskapo ka ni ining igang init nga kalibutan puno sa kasalanan ug mo'y imong pagguwa no ning gawas ka ni ining kalibutana o ning adto ka sa presensya sa Ginoo. Muna gingon sa Ecclesiastes 12 versikulo 7 nga kung ang tao mamatay ang iyang espiritu mubalik sa Ginoo. No, ato ganing basahon. Ecclesiastes 12. No, 12 versikulo 12 versikulo 7. Og ang abog mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Muna gingon ni Apostle Paul, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Much better, matod pa niya, nga bisan wala ka aning lawasa karon pero tua ka sa presensya sa Ginoo. Your spirit is in the presence of the Lord. Okay? So ato ning basahon ning niya dinhi sa atong conclusion. But hello to Sister Alicia Dalupang. Welcome. No, we miss you also. Okay. Before ta mo basa ani Igsoon, adto sa ta sa what do you learn? What do you learn? So ako nakatunan karon ng Igsoon, no. Murag dagan-dagan gyud mahitungod sa ning kaningin ko nga kamatayon ba. Naday two types of death nga atong nahibalaan karon. Premature death nga ahat nga kamatayon. Ding daghan ni nahitabo na sa itong panahon karon mga Igsoon, no. Kaning ikaduha ang appointed death nga na kung nadaan ba na-assign na daan ng kamatayon nimo kung kano sa ana ibalik kanin duha dako ta na ibaluan nga in case na kita ng Kristohanon yung padariya nga dili day na ingon ng kamatayon nga in case na kita ng mga Kristohanon mamatay ta ang kamatayon sa to samar ta sa natulog, no,
Kato ang pagkinabuhi na Kristohanon dili ta mahadlok kung mamatay ta nga naman. Yun pang Ephesians 1:21. Kinabuhi mo apan na pag kinabuhi mo sa Kristo ug ang kamatayon mo ang pagdaog. So, in case nga kinabuhi ka nga Kristohanon diha sa tong buhi nga Dios, paniguruhan mga igsuon nga si Kristo ingon pa diri, si Kristo mo ingon pa diha sa story ni Job nga siya mo pabarog sa atuang sumulay mga adlaw. No? Amen. So it means to say, kabaluta nga banhawon gyud ta because our Redeemer liveth. Ingon nga si Jesus Christ, na banhaw gikan sa mga minatay, siyang inunang bunga o kita usab bisan pag ang kamatayon naaman sa mga believer gihapon, pero bangonon ka sa Ginoo. Ingon nga si Jesus Christ mismo na bangon gikan usab sa mga minatay. So nining kagabion mga igsoon mo na atong na katunan sa ato ang chapter 16, the ultimate healing. Unsa gay itong ultimate healing? It means ang ultimate healing means mao ang kamatayon. Bisa no? So kung mag-minister dito igsoon, mahitungod nga nanay himalat yun diha mo isulti nato gihapon kana, no? Ang tanan nato nakatunan karon atong isulti. And always remember finally nga ang kamatayon di ay sa usa ka magtotoo is an ultimate healing nga mauusab siya ang gitawag nga pag-iskapo, pag-release niining kalibutan puno sa kasalanan. Amen? O gunya, to be absent in the body, but to be present in the Lord. So, muna ang ato ang nakatunan ning kagabion. Hello to Sister Claire, Shane Ponce Visitacion, and Brother Rio, kumusta ka mo diha sa Cebu? Okay. So, nining kagabion mga igsoon, hinaot nga ato na nakatunan ug atong i-minister kana sa mga atong kaning pagpamuhat diha sa Ginoo, no? Kung natay mabisitaan nga ingon adto, mo to atong pagabuhaton igsoon. Kay nga naman tungod kay kung believer siya, ato siyang sultian na. Pero kung unbeliever pa siya, ipadawat nato ang Ginoo. Kaya ron sa ingon ni ana, makapangay siya pasaylo sa Ginoo, o ang Ginoo na mo'y mag-arrange ni ana tanan as long nga naka-communicate siya sa Ginoo kung imong nabisitahan igsoon. So, pinaagi nini, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang mga buhing paglaom nga gisaad kanato o iyang gi-reveal nining kagabion igsoon, mahitungod the ultimate healing. No, dili di ay siya ang kamatayon nga muray kaparutan sa tanan, kundi mao di siya ang gitawag nga ultimate healing nga giplano sa Dios. Muna nga there is an appointed time of death. Okay, let us pray. Our most gracious loving Father in heaven, Father God, Ikaw ang Diyos nga puno sa grasya, Ikaw ang Diyos nga diin nagagunit sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang Diyos nga nahibalo sa appointed time sa kada tao, diining kalibutan na, Ginoo. Lord, gidayeg ka na mo, Ginoo. Ikaw lamang ang Diyos nga diin nasayod sa tanan. Lord God, pasaylua kami, Ginoo, sa mga kalapasan, sa among buhat, sa una-una, sa among pagpamulong. Ginoong Diyos, hatagi kami kanunay o kasing-kasing nga matinuhuon nga naha kanimo bisan pa unsay mahitabo sa kalibutan. Lord God, I am praying right now nga niining ka gabion, nagapasalamat kami, Ginoo, sa imuhang word of revelation, Ginoo. Naghatag og dako kaayong paglaom, gabisan pa man adunay kamatayon ang mga magtutuo, apan ikaw nagaplano na daan nga pagailisan mo kami, pagabanhawon, pagailisan mo kami sa lawas nga dili nay malatyon, ug ang usa ka immortal nga lawas nga imong giandam sa matag usa ka namo. Lord, salamat, Ginoo, nga bisan pa di ay nga maka-experience gihapon mga kamatayon ang imong mga magtutuo, apan o Dios, ikaw ingon, Ginoo, nga precious in your sight ang tanan nga mga balaan nga mga matay tungod kay ikaw, Amahan, pamuhat gihapon diha sa maong ultimate healing nga pag-abot sa panahon
banguno nimong balik Ginoo ang tanan nimong mga kaanakan nga nangamatay nangatulog amahan ug musugat unya nganha sa langit sa kapanganuran ug makigkauban na unya kung asa man ang si Ginoong Hesus to asab kami Ginoo. Lord God, ninintak na sa kagabion Ginoo, i-bless Ginoo ug duawa mahan ang tanan nga may sakit. Padayon ikaw Ginoo nga mag-aayo kanila amahan. Imong pulong nag-ingon ngadto kang Lazarus, kining sakita dili kini ikamatay. Busa Ginoong Dios ang tanan nga na nag-anto sa balatian karon Ginoo, ipadahili ang imong bukton o Dios ngadto kanila wherever they are. And we believe, Lord God, nga naabot kanila karon ang kaayuhan, pinaagi Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus, moabot ang kaayuhan ngadto sa matag isa kanila, matag usa kanila ngadto sa ilang mga balay, bisan pa sa mga hospital Ginoo, nga diin tua ang nanginahanglan sa imong kaayuhan. Yes. Lord God, ninintak na sa kagabion Ginoo, salamat kaayo nga nakatapos kami diri uban sa balang espiritu nga imong gihatag kanamo. Lord God, ninintak na sa kagabion, i-bless usab ang tanan nga mga naga-support usab diri sa imong ministry Ginoo. Ang tanan Ginoong Dios nga mga generous sponsor, padayon ikaw magapanalangin kanila, multiple blessings magabot kanila. Bisan pa Ginoo ang tanan nga kapaminaw nini Lord God, ikaw magagamit kanila diya sa imong bulaton Ginoo. Kanamong tanan o Dios, magagamit ikaw kanamo Ginoo. O Lord, kini tanan among gituboy kanimo, gidayeg ang imong ngalan, ikaw lamang ang Dios nga diin nagahatag maayong plano sa imong mga katawhan. Kini tanan Lord God, among kining gituboy kanimo, ginasilyuhan in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Amen. Okay, so sa makausap pa, ninintak na sa kagabion mga igsoon. Dahil kayong salamat sa inyong pagpakiguban. Ilabi na sa ako ang igagaw, Sister Hidilina Cavan. Good evening, Pastor Oganel. Nag-iko man inyong tingog. Nag-iko atong tingog? Okay. Nag-iko daw atong tingog. Okay. Brother, to my brother, CCV Villarante. Long time no see. Okay, so more blessings sa tuwang tanan mga igsoon ko diya sa Ginoo og hangtod nga sa sunod na pud gayon uban sa among mga kauban dinhi mga igsoon nga sa atong estudyante nga mao si Brother Anel Puentes from Davao. Pinanagit Puentes. Puentes. Okay, Brother Anel Puentes. Puente. Okay. O guban usab sa amo ang nasa control diri mga igsoon ko sa Ginoo. Atong kanunay ni siya usahay ra pamalimtan ning tao ni si Brother Christian Cyrone Villarante. Og napaday ta diri sa page. Okay, Brother Randy Daguman, shout out, long time no see. Thanks, the beautiful facts, information, Judith. Good evening, Pastor. Okay, good evening man. And Sister Rosana Ruiz, God bless you and more life and more energy. Sister Lorna Dugan, okay, more healing, magabot kanimo sister. And Brother Arnold Kalungsod of Katil, God bless Pastor Jan. Okay, likewise, salamat po di mo Brother Arnold. O sa tanan pa nga mga atong mga kaigsunan nga naabtan ini atuang HPI Bible Plus Online. Good evening sa atuang tanan maison. O ang Diyos kanunay magpanalangin ka natin tanan. More blessings to come. O mga adlaw, if God will permit, we will also have a morning talk from 10:30 to 12. Okay, ako po mong i-invitar ni Ana Igsoon. O dining kagabiyon, I would like to say nga, don't forget to share, to like, and to follow para sa ingon niya na daghan pa nga maabtan diha sa ato ang mga kaning ma-reach out pa nato ang uban nga wala pa makadungog, mahitungod ug pag labi na tong wala nakasabot ug unsa kining kamatayon. Ang kamatayon is the death. Ultimate healing. Okay, ultimate healing. What is ultimate healing? It's death. Death. Okay. Basta naa ka sa Ginoo.
Okay. So once again, this is Pastor John Villarante saying goodbye for now. And this is your kaning Bible teacher, Nining Kagabion. Magaingon kaninyo. If you know the truth shall set you free. Good night and God bless us all. See you again. Amen.